April 24, itong NGO na to ay nagpadala ng sulat, ng request kay Pia Cayetano at kay Bato tungkol dito sa pulburon. Basahin ko dito. Yan. Okay? Di ba? Napakita ko sa inyo yan. So, na-forward ko na yung hindi nakatakip. Yan, yung pre-op. Na-forward na natin. So, yan ang, ngayon? Yan yung update. So, nandyan na kay Senator Bato, nandyan natin kay Senator Pia Cayetano. So, pag hindi nila inopen ang investigation na ito, ay sasabihin natin o mararamdaman natin na sila ay nahipo na ni Lisa o na backdoor na o nabayaran na kung hindi nila itutuloy ang investigation. Kasi ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Update tayo kasi highlight natin sobrang bongga yung tungkol dito sa Interpol. So gusto ko sabihin sa inyo na sumulat na rin sa, di ba nanawagan tayo kahapon, na sumulat na itong agent na ito dito sa Blue Ribbon Committee at doon nga sa Committee on Public Order na pinamumunuan o under the chairmanship of Bato de la Rosa, at doon sa Blue Ribbon ay si Pia Cayetano. So April 24 may nag-send sa akin mga kababayan na nagpadala, okay? Na nagpadala itong what do you call it? Sino to? Nagpadala ang okay. Ito pala ay anti-drugs advocate laban ng pamilyang Pilipino. Ito ay NGO. April 24 itong NGO na to ay nagpadala ng sulat, ng request kay Pia Cayetano at kay Bato tungkol dito sa pulburon. Basahin ko dito. Okay, ang sabi, tungkol sa ating, yung PIDEA leaks nga. Kaya kasama siya sa lyrics kanina sa We Will Rock Well. Alright? Sabi dito, your honors, okay, greetings. Ito muna, unahin ko. From the start, okay, anti-drugs advocate laban ng pamilyang Pilipino, Honorable Pia S. Cayetano, Chairman, Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, Blue Ribbon Committee, Senate of the Philippines, okay, dated April 24, and also to Honorable Ronald Bato de la Rosa, Chairman, Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Senate of the Philippines. Dear Honorable Senators, greetings, Your Honors. This has reference to the so-called PIDEA leaks concerning the documents presented by a certain Maharlika, a political blogger and social media influencer. Undersigned is formally calling your honorable attention to act on behalf of the Filipino people to investigate in aid of legislation the negligence of PIDEA leadership on the unauthorized dissemination of classified information stored and kept under their watch. And since that classified information was illegally declassified and now constantly spreading in the social media, primarily to the Filipinos worldwide, particularly on the reported alleged chronic substance abuse such as pulburon, okay, such as pulburon nicotine. Putol, di nila sinend sa akin ng buo. Ayan, nabitin. Okay, nabitin. So anyway, so sa kaalaman ninyo, kaya boljakin nyo si Cayetano, Pia Cayetano at si Senator Bato. Si boljakin, himasin nyo muna yung mga ulo nila, baka sakaling magising na i-open na ng investigation. Nakarating na sa kanila, may letter na, at na-forward ko na rin kay Senator Bato yung documents na kung saan yung pre-op tsaka authority to operate na may signature ng agent. Okay? Ito yung ano natin. Okay? Ito. Yan. Okay? Di ba? Napakita ko sa inyo yan. So, na-forward ko na yung hindi nakatakip. Yan, yung pre-op. Na-forward na natin. So, yan ang, ngayon? Yan yung update. So, nandyan na kay Senator Bato, nandyan natin kay Senator Pia Cayetano. So, ano pang inaantay nila? Unless na sila ay, pag hindi nila inopen ang investigation na ito, ay sasabihin natin o mararamdaman natin na sila ay nahipo na ni Lisa o na backdoor na o nabayaran na
kung hindi nila itutuloy ang investigation. Kasi that's their job. Yan ang duty nila para sa taong bayan, di ba? Accountability, transparency ng isang taong gobyerno katulad ni Marcos Jr. na bangag na ayaw niyang magpa-test. Okay? So yan ang update ngayon. Pero ngayong moment na ito, mga kababayan, manggigigil na naman kayo. Alright? Balikan natin si Peter Lim. Si Peter Lim po ay tumakas. Naka-red notice. Alright? Dahil siya ay wanted dahil sa kanyang kasong pulburon sa Pilipinas. Lingid sa kaalaman ng media, okay, na mga bayaran o alam nila pero mga duwag, walang itlog, walang bayag. Si Marcos Jr., si Lisa Tanas, ay binasbasan si Lazo para i-lift ang red notice sa Interpol, okay? Interpol, International Criminal Police Organization. Okay? Inutusan ayon sa puting ahas natin na lapastanganin ang ating batas sa Pilipinas at hindi dumaan sa legal process itong Peter Lim na nasasangkot o hindi sangkot, wanted. Okay? At nasa red notice ng Interpol. Papaano, mga kababayan? Papaano nangyari? Hindi ba dapat kung itong si Peter Lim ay cleared na sa mga kasong kinasangkutan niya, dapat ay may balita ito. Ibinalita ng lahat ng media. Dahil naibalita naman nung siya ay pinatawag ni Duterte at siya yung kinasuhan siya at nung hindi na nga siya tumakas siya, nandyan lahat sa publication ng mga top media, not personalities, media companies sa atin sa Pilipinas. So ano nangyari? Okay, supposedly dapat kung meron yung kaso niya ay na-dismiss. Ngayong moment na to kasi ang letter dito na hawak ko from Pedrea, Lazo, ito mga palangga. Okay? Ayan, mamaya babasahin ko yan sa inyo. Permado ni Lazo yan. Okay, kita mo yan? Lazo? Sabi ko sa iyo ang mga puting ahas ko, minsan lamok sila. Kaya hindi mo nakikita. Okay, balikan muna natin yung proseso na kung si Peter Lim, okay, na wanted, may red notice, kung siya ay na-clear sa kanyang kaso na siya ay involved sa pulburonic, dapat yan ang korte at ang counsel, yung kanilang mga counsel niya, yung mga abogado niya, ang mag-request o yung court na magsasabi na, let's say ikaw, huwag na lang tayo maglimbawa, siya na lang kasi baka iba pa yung dating. Okay? Itong si Lim, na siya, cleared na siya sa kanyang mga kaso na napatunayan sa hukuman na siya ay napagbintangan lamang, zero case pala, ibang personality pala yun, ibang Lim pala yun, di ba? So, ang korte, at ito'y common knowledge lang natin dahil di naman tayo mga abogado, di ba? You correct me if I'm wrong. Timberland, mag-comment kayo dyan kasi may mga abogado naman na nakakinig sa atin. Okay, so di ba dapat kung siya ay cleared na sa kanyang case, na siya ay hindi sangkot sa ganito, ganyan, sa pulburon, so naka-attach yung dismissal ng kanyang case na sinasabi na, okay, basura na yung kaso, at bibit-bitin ng kanyang mga abogado at idadaan sa legal process sa tamang ahensya, okay, sa special Ambassador Anthony Alcantara dito sa transnational crime, okay? Under the Office of the President. Diyan ilalagay ang sulat o ipapahatid ang sulat na ililift na ang Interpol notice, red notice ni Peter Lim kasi napatunayan sa hukumang ito na siya ay walang kinalaman sa kasong kinaharap niya na pulburon. Pero dahil si Marcos Jr., si Lisa Tanas ay talagang protektado nila ang mga pulburonic personality. Pakita natin. Si Sayarot, pakita mo si Sayarot. Okay? Okay? I-connect natin ang ating balita. So dahil talagang
protektado ni Marcos Jr., ni Tambalusos, ni Lisa, si Mark Anthony Sayarot na non-bailable case pero nakalaya at may pa security pa. Nakalaya po yan. Malayang nag-enjoy ng kanyang buhay dahil kaibigan at kapartner ni Marcos Jr., ni Lisa, ni Tambalusos. So, dito sa case ni Peter Lim, napag-alaman natin na BFF din pala ito ni Marcos Jr. nang hindi ninyo alam. Ayon sa ating source, ito po ay utos ng Malacanang na huwag dumaan sa legal process ang pag-lift ng red notice ni Peter Lim.